Ayon po dito kay dating Senate President Franklin Drilon, mga kababayan, ay manipis di umano itong mayorya po ngayon ng ating kasalukuyang Senate President na si Tito Soto. Bukas na kaya matutuloy ang naudlot na kudita dyan sa Senado. Mahirap po yung katayuan ng aking kaibigan si Senate President Soto dahil yung kanyang mayorya ay masyadong manipis. At ito po ay dahilan sa 2028. Pag-isipan natin, pag naupo ka at pag-iisipan mo, lahat po yan maintindihan mo if you paste it in the context of 2028 during the presidential elections. Ayon nga po dito kay dating Senate President Franklin Drilon ay talagang napakanipis di umano netong mayorya po ng ating kasalukuyang Senate President na si Tito Soto. Bago po natin ipagpatuloy ito, mga kababayan, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. At ito, panoorin po natin ang balitang ito. Magandang umaga sa napaka-energetic pa rin. Kahit retired na, partner. Talaga ba? Si dating Senate President Franklin Drilon. Mayong aga. Ay, good morning, sir. Good morning. Magandang umaga po. Ayan, partner, tinan mo naman. Parang hindi naman tumanda si former Senate President Frank. Parang ganun pa rin yung itsura niya. Ganyan pa rin siya. As is, where is. Ilan taon? Salamat po. Ilan taon na kayo, former Senate President Franklin Drilon, if you don't mind me asking? Hindi ko po kinahihiya. 80 na po ako. Wow! 80 years old. And still very active, sir. Talagang lahat. Sharp pa. Sharp pa, partner. Very, very sharp. Kasi mahusay po yung aking may bahay. Masaya kaya hindi ko tumatanda. Correct answer. Very, very good answer. Very good. Ay matutuwa sila. Magaling sumagot. Hindi, napatawag lang kami sa mga nangyayari po ngayon sa Senado, Mr. Senator Drilon. Kasi parang ang dating sa tao is, pwede pala yung ganun, paghatian natin. Magkaroon tayo ng term sharing. Ako muna. Pwede po pala yun. Yan po ay depende sa mayorya sa Senado. Ang Pangulo ng Senado ay hinahalal ng 13 senador. Ngayon, kung ano mapag-usapan ng 13, yun po ang masusunod. Ngunit having said that, mahirap po yung katayuan ng aking kaibigan si Senate President Soto dahil yung kanyang mayorya ay masyadong manipis. 15 po sila. Kasama doon sa 15 si Senator Pia Cayetano. Kapatid ni Alan, siyempre, pag si Alan ang involved, nasa minority si Pia, hindi po masisisi. Kapatid yan So, assuming na si Alan ay interesado maging Pangulo ng Senado, lilipat yung si Pia doon sa minority para maboto yung kanyang kapatid. Ngayon, mayroon pang may magkakapatid dyan sa Senado na iisa lang ang boto. Halimbawa, yung mga bilyar. Iisa lang po, dalawa sila. Ngunit kung anong boto ng isa, ganun din sa isa. So ayan, bukas mga kababayan, sa pagpatuloy ng session bukas, abangan po natin kung magkakaroon ba di umano ng kudita dito. Base po dito sa narinig natin sa sinabi po ni dating Senate President Franklin Drilon, ay kung anong boto ng kapatid, ay baka sakaling ganun din ang mangyari na lumipat sa kabila. Yun pong mga Tulfo brothers, ganun din na dalawang boto, ngunit isa lang yan kung saan man mapunta yung kalahati. So, yan po hindi po ako naiinggit sa posisyon ng aking kaibigan Tito Soto. Talagang mahirap patakbuhin ng Senado with the composition that it has today. Kaya po hindi ako nagtataka na mga nababasa ko sa pahayagan, narinig ko sa DCWM na talagang araw-araw ganun na lang ang hiduaan sa Senado. At ito po ay dahilan sa 2028. Pag-isipan natin, pag naupo ka at pag-iisipan mo, lahat po yan maintindihan mo if you paste it in the context of 2028 during the presidential elections. In other words, ano po ba ang gusto ng mga Duterte senators? Ano po ba ang decision nila na makakalamang makapagpabor sa kanilang kandidato sa 2028? Ganun din po sa kabila. Ano po ba yung sila Soto, Vice President Soto, their decision will also based on what they perceive as needed for 2028. So talaga po nagpapatunay lang ito na talagang wala ng political party system sa atin. Ginibago no martial law. At ngayon po may 24 na partido political sa Senado. Bawat isang senador ay may sariling political agenda. Parang balimbingan ng usas. So masasabi ba natin sa Senate President Drilon na para magiging maligalig ang sitwasyon sa Senado leading to 2028, hindi lang yan ganyan ngayon. Magtutuloy-tuloy yung mga coup attempts laban kay Senate President Tito Soto. Tama po yan at lalong titindi yan as 2028 gets nearer. Opo. SP, pakipaliwanag nga po kasi sabi nga natin parang all roads lead to 2028. Ngayon, ang pinaka umuusbong lagi na pangalan ay Duterte. After so many cases na sinasabing ginawa nila, mga naakusa sa kanila, bakit ganun pa rin po kasolid ang pangalang Duterte at sila yung lakas na impluensya?
Hindi po kita masagot, Doris. Yan po ay tanungin mo po yung ating mga kababayan na bumoboto. Hindi ko po masagot yan. Ang maaari ko lang sagutin, ito po, kung si Tito Soto ay mapapalitan bilang Pangulo at ang Pangulo ng Senado ay magagaling sa minority, hindi po matutuloy ang trial sa Senado. Dahil sa nakita na natin noong nakaraang mga buwan, hindi po natuloy yung paglilitis ng impeachment sa Senado. Kaya po yan ang sa aking tingin ang mangyayari pag napalitan si Senator Soto ng somebody from the camp of Duterte, which is in the minority. Yan po ang mangyayari. Ngayon, kung si Tito Soto ang manatili bilang Pangulo ng Senado, there is a chance that assuming that the House will send the complaint to the Senate na magkakaroon ng trial. Tama, pero kung sakaling matibag si Soto, kasi ang issue pala doon, hindi pala sumipot din si Bato. Absent pa rin si... Kaya kulang Yan ang talaga problema sila. nila. Yan ang problema nila. Kailangan 13. Siyam sila, ngunit yung isa hindi nag-attend dahil baka ma-serve ng warrant. Kaya po sa ngayon, ang bilang ng minority, 8 lamang. Kailangan nila 5. Yan po ang mahirap hanapin. Pero kung 5 ang kailangan nila, SP, kung makuha nila si Cayetano, sabi mo nga, kapatid kasi nasa kabila, di 1 yun. Para makuha nila yung 2 magkapatid, Tulfo at saka Villar, o 5 nga yun. Kulang pa. Dahilan pa, kahit makuha nila 8 na lang sila, wala na si Bato, hindi bumuboto. Makuha nila siyempre kung si Alan na kandidato, nilipat si Pia. So, siyam. O kailangan nila 4 pa. Kaya nga, 2 magkapatid na Villar at magkapatid na Tulfo. Hindi ko alam kung anong boto ng 2 magkapatid na yan. Pero kung ikaw ang Senate President, halimbawa, ipagpalagay natin, ikaw ang Senate President, SP, ano ang gagawin mo kay Senator Bato na hindi nagre-report at tumatanggap ng sweldo? Hindi ba unfair yun sa ordinaryong mamamayan? Ano bang dapat gawin natin kay Senator Bato? Ayan po ay nasa mayoriya sa Senado, nasa leadership. At hindi po ako magtataka if at a certain point, dahilan po sa, tama nga naman, na hindi sumisipot si Senator Bato sa Senado, isuspindihin na nila ang emoluments ng isang senador. Ngayon, pwede nang sabihin, nung panahon ni Laila de Lima, bakit patuloy siya? Yan po ay dahilan yan po ay hindi kagustuhan ni Senator Laila de Lima na hindi mag-attend. In fact, sinusubukan niya mag-attend. Pinipigil siya ng administrasyon ni Duterte na mag-attend noong Senate session. Kaya it was not on her own volition na hindi siya sumisipot. Ito, iba po ang kaso ng Senator Bato, ay talagang siya po on his own, hindi siya sumisipot. Kaya siguro at a certain point, in the next few weeks, magdidesisyon dapat ang leadership ng Senado because the issue becomes untenable in the public eye. Hindi na po pwedeng patuloy na hindi sumisipot at patuloy ang sweldo. Lalo na po ngayon, nagkakaipitan na dahil kailangan talaga ang presence ni Senator Bato para bumoto sa kandidato ng minority as Senate President. Kaya po nahihirapan sila dahil 8 na lang ang sa minority. Assuming na si Senator Alan ang maging kandidato, madagdag si Pia, siyam pa rin. Kulang pa po ng 4. So, dagdag mo na, yung pinakamatinding na pwedeng gawin sa kaso ni Senator Bato, SP, ang sinasabi ninyo ay tanggalan lang siya ng sweldo. Yun ang pinakamatindi. O ang pinakamatindi, tatanggalin siya bilang senador. Expulsion talaga. Suspendihin lang yung kanyang benefits at sweldo dahil siya hindi naman siya nakaka-attend ng Senado ng sesyon. Alam mo, sa Senado, kailangan present ka physically before you can cast your vote. Hindi po pwede yung bumoboto ka outside of the session hall. Yan po ay isang patakaran na hindi mo pwedeng palitan. Pero dapat daw may mag-file sa ethics committee. Paano kung walang may mag-file, SP? Ay, hindi ko po alam kung ano po ang basihan at sino man ang mamamayan ng ating bansa may karapatan mag-file ng ethics complaint. Nasa Senado po yan kung nililitisin nila kung may ethical practice ba. So pwede pala kahit sino? Akala ko kailangan senador ang mag-file ng ethics complaint. Hindi pala, kahit sino pwede. Tama po yan, kahit sino mag-file ng ethics complaint. Pero paano po kung sabihin po ni Bato na ang pirma ko lang naman, ang boto ang kailangan, mag-electronic signature na lang ako? Pwede ba yun, SP? Hindi po pwede ang electronic voting. Dahilan po yung aming rules ng Senado, binuo po yan, wala pang electronic voting. Tama. Kaya physical presence. But having said that, kailangan talaga physical presence. Kukunti lang ang senador at yan po ay nasa aming rules of the Senate, dapat physical presence ang senador. Okay. Doon sa kaso po ni Senator Loren Legarda, dapat po ba siyang umasa na siya ang gagawing Senate President in the last few months until 2028 o
hindi mo talaga mapipredict. Hindi mo siya kayang paasahin o itagasa ba to na siya magiging First Lady, Senate President Ayan. in the waning months of 2028. Hindi mo pwedeng itaga sa batuyan na siya maging First Lady Senate President because kasi sinabi ko nga kanina at alam ni Lauren ito, alam ng lahat na senador that ang will of the majority of the 13 senators, yan po ang magpapasya kung sino maging Pangulo ng Senado. Hindi po yung anumang term sharing, anuman. Dumano po ako dyan. Noong panahon ko, nagkasundo kami ni Senator Cayetano, ang ama ni Alan Pia, na pagdating ng panahon ay maghaharap siya sa Senado at siya po naman ang pagbobotohan ng majority. Ngunit faith intervened and nagkasakit po siya. Kaya po hindi natuloy na siya po magpipresenta rin siya ng kandidatura bilang Senate President. Ayan mga kababayan, kung nakarating ka po dito sa dulo ng video na to mga kababayan at kung may opinion ka, i-comment mo lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.